Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, Webes na edisyon kita September 18, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan, ilang ka mga updates sa aton nga patpaton, ilang ka mga balita nga nakuha na to, no? Sa aton nga pagpantay. Sa distrito sa Mandurriao kay inagin patigayon ang destruction sang dangerous drugs sang Philippine Drug Enforcement Agency po ang mga ahensya man sang gobyerno. 136 million nga balor sang illegal nga droga, may marijuana dito, iban pagit nga mga illegal substance ang ginpangsunog. Ipakita na to sa inyo karon, no, ning ginpatigayon nga activity. Kati ang katuyuan gid sa PDEA ngati mapakita sa publiko nga ang ini nga mga nadesisyonan na nga mga kaso sa korte nga mga ebidensya way niya gina-recycle. Ara dira no makita nyo nga ara marijuana na siya ang gina una butang lang nila, no, sa isa ka ano ni nga tawag sa equipment kanino nagasunog incinerator. Doon mo na siya. May mga nagapabangkot sa aton kay na kung na high kita way. May man namangkot sa aton kay na, no, pila sa mga kauturan. Way na yan. Importante lang nakamask ka. Kag ang isagit nga dapat man mahibaluan sang aton nga mga kauturan before sang destruction sang dangerous drugs. May mga may mga witnesses, may ara taga DOJ, may ara taga Public Attorney's Office, city government, may ginahimo anay nga naara. Kaya pakita naton sa inyo, no, may ara ginapatigayon nga random drug test. Nga ang mga ebidensya nga na pamatuod ngati illegal nga droga gid man ang sunugon. After sang destruction sang dangerous drugs, may ginahimo pagid nga testing ngati mapakita mahibaluan sa aton mga kauturan nga hindi na ya ma-recycle or magamit tiwat ang illegal substance. Hindi nakita naton may proseso kag mayo ni last year mas dako ang ang nasunog nila do mga 140 plus 143 kung di kita magsala, subong 136 million. Ipinsarabala kung wala ni sunog. Pila na naman ka mga kauturan naton ang mabangag sini. Pila na naman ka mga kauturan naton ang mga biktima sang drug addiction. Pila na naman ka pamilya sini ang magkalaguba bangod sa illegal nga droga. Naistoryahan gani namon sang taga PDEA kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati
sang ano kita no, programa pa kita sang balita issue kag ipan pa Friday edition. May gina-interview kita nga mga sadto na dalman sa illegal nga droga. Kasi mabalik naton ina no. Istoryahan pa ina namon with Philippine Drug Enforcement Agency. Walan mo purpose naton ngati maka-encourage kita sa mga kauturan naton nga magbulig sa campaign against illegal drugs. So ang ining mga drugista or mga drug users adto, sila na ni subong ang nagabulig sa PIDEA, advocate sa sining paggamit sa illegal nga droga, wala gid sang maayo nga madulot sa aton. So bantayan lang no pila sina ka mga developments ngin kabahin na inaman hopefully sa aton nga mga segments diri sa programa. Pabati naton sa inyo karon no ang mensahe ni Director Ralph Romel Torres, ang director sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Samtang sa ibang pa naton nga balita, ang Iloilo City Police Office ginlift ining no permit no rally nga policy. So mayo ni kay na-encourage naton ang aton mga kauturan ngati i-exercise ilang kinamatarong basta wala lang sanggamo. Ngati mismo ang presidente suportado man ang ini nga mga ginahimo nga pagprotesta kay dismayado man siya sa mga naguluwa nga mga information hanungod sa korupsyon na binasa sa Department of Public Works and Highways. Samtang update man no sa flood control project, may na-interview ang aton kaupdanan no si Attorney Hope. Na-interview niya ang isa ka punong barangay sa Don Esteban, Lapus. Si punong barangay Elfren Senayo. Mag-akuha kita sang pabati man naton sa inyo karon ang mensahe ni Kapitan Senayo sa sining update sa mga ginapatigayon nga project dira sa iya lugar. Balan mo subong may guidance from the President nga dapat ang mga LGUs before ma-turnover ang mga national government nga mga projects, kinahanglan anay nga magbato or kinahanglan anay maghatag sang mag-issue sang acceptance certificate nga na turnover ang ini nga project. Kaya gin-scrap ini sang nagligad pero subong ginabalik sang presidente para natin mismo ang mga barangay officials, mga LGUs, maka-check mismo sang estado sa mga proyekto. Kasi may mga may mga information ngati why gani sila kabalo nga may project sa Bulacan gid yang sikat ya kay why gid isang project nga natabo pero nakataban sang kwarta. Mga tunto gid nga mga klase nga mga opisyal. Muna nga dapat ni masampulan ni sila ang pagkakapal mukha bala nila no sa pangawat. Mugid ning do makailinit na pang-dismiss na ning pila ka mga opisyal. Madasig man nga ginaktuhan sang Secretary sa Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon. So istoryahan ta man ina karon diri sa aton nga pagpangalagad. Updates man karon no sa dengue. Tikululan nga daan, mayo gani subong nag-init na. Yung mga way ka panglaba kahapon, pwede ka mo ka panglaba subong. Matama gid na mala para may gamiton ka mo buwas. Samtang Police Regional Office 6 masobra 21 milyones pesos ka balor sa illegal nga droga na kumpiska sa 15 ka adlaw nga anti-drug operations. Samtang mga kabyanan ang appointment ni City Legal Officer Attorney Joseph Edward Aranyo ang ginaprobahan na ang
ang City Council. Paunta karon ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Sa ang report ni Janelle Baclay, ginaprubahan na sa sangguniang panlungsod ang appointment ni City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño. Kaunta ang detalye sa balita ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Nel, Unanimously approved sa mga miyembro ng City Council Paul ang ining appointment ni Attorney Joseph Edward Areño bilang bagong chief sang City Legal Office sang Iloilo City Government. Kahapon kumpirmar na sang council ang ining appointment sang bagong City Legal nga tindog man bilang OIC kasunod sang sining pagtaliwan nagdigad no ni former CLO chief Attorney Edgardo Hill. Si Attorney Joseph Edward Areño amo ang nagtalos bilang OIC kag kahapon no ginabi-abi ang iyang appointment kag wala man sang anong pagpamalabag sa bahin sa mga katapo sang City Council sa approval sang iya siniya bag-o nga posisyon. Halin sa private practice nakatrabaho man sang una no si Attorney Areño sa gobyerno kag sunod sa iya subong naman daw pandemic siya nagbalik sa City Hall bilang katapo sang City Legal Office kag sa subong full-fledged nga CLO sa aton siniya nga city government. Pamatian naton ang kabahin sang iya pag-introduce sang iya sining nakagalingon handa gid siya nga magpanerbisyo no bilang City Legal Officer sang city government bag-o ginaprubahan sang council ang iya siniya nga appointment. I've been practicing lawyer for 18 years and government servant for 15 years. And I joined the LGU Iloilo last 2021 during the height of the pandemic. And as a litigation lawyer, we tackled PECO and other cases that are controversial. And from then on, I think I like government service back. And this was... I cut short the government service and into private practice for 18 years. But then again, I think it's about time to serve and be useful citizen. Yes, Attorney Garon. Attorney Garon, you have the floor. Yeah, I know personally na yung kumpanyero. He's a law partner of my classmates. Now Mayor Teruel, Tigbawan. And even his life, I know very much. Thank you. Kan israhan ko karon. Israhan naman yung apply. Yes, anymore? Yes, Councilor De La Gana. I just wanted to put on the record na si Dr. I say the attorney rin yung Dr. Ang ako na coach sa book coach pagkita. So, kinalagi siya sa Panagustin. So, congratulations in advance. Kung kilala mo siya, kilala mo ito. Nabatian Paul no ang mga message of support sang konsehal sa aton siniya bago nga City Legal Officer no si Attorney Joseph Edward Areño nga ti kilala man sang kalabanan nga mga miyembro sang City Council nga naghatag sang suporta kag nagpabutyag sa ila siniya nga message si Kagawad Duron, si Kagawad Dilaliana, iban pa nga mga konsehal no nga nagsuporta sa iya appointment. So dasig lang wala sang iban nga question. Pag pulpog sang aton Vice Mayor sang Gabel, approve dayon kag welcome ang aton sini nga
City Legal Officer Paul. Kag mayo man si Attorney Joseph, damo man sang mapakita na kung eksperyensya lang pag-istoryahan. So prior sa iyang appointment sa CLO, 15 years man siya galing nga nagpangalagad sa gobyerno. So after 15 years lang niya nagbalik sa private practice. Kag sa subong naman nakita niyang opportunity nga it's about times lang niya sunod sa iya nga i-dedicate ang iyang serbisyo sa parang makaserbisyo man sa pamuluyo sa siyudad sa Iloilo sa posisyon nga nabakantihan after nga napatay si former CLO Chief Edgardo Hill. So subong siya na ang tagpamuno sa City Legal Office. Mel, madamo gid na salamat. Muna matulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat General Baclay sa report sa sining appointment ni City Legal Officer Attorney Joseph Edward Arenio. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mainit subong ang hearing sa Senado kay nagbalik dito si ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez. Nati amo ni siyang nag-akusa sa duha ka senador, si Senator Joel Villanueva kag Senator Jinggoy Estrada. Nati sunod siya nakabaton sang ginakusar niya no ngati nagademand sang 30% nga flood control project kickback. Kita ay gid si Jinggoy kag si si Bryce Hernandez. Do nagaang to si Hernandez bong. Radyo Pilipinas. Muning budlay kung way kasang ebidensya nagpato-pato pa lang. Sigurado gid hindi ka kabalo kung paano may plastar ang mga statement mo. Radyo Pilipinas. Dibla? Radyo. Magano para lang malayang higkuan mo yang kredibilidad sang duwa sini ka mga senador. Way makita yung nag-aapi ni sa ilayang aton lang ya kung may akusasyon ka i-prove mo. Amo nang ginpahayag ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ngati ang alokasyon no sa sining 355 million nga Bulacan Flood Control Project aligns with the Hernandez claim. Dapat ang burden of proof ara sa dismissed official nga magpakita nga si Senator Jinggoy Estrada nakabaton sang kwarta. Radyo Pilipinas. Kung wala ka sang Publiko. ebidensya, paano mo na masiling nakabaton gid man. Muna. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang budlay subong iti gid damo gid sang nagagwa nga mga information, so dapat kamo mismo kabalo kamo kung anong matuod kag hindi. May gina-suggest gani no si Senator Bongo. Pati ining mga pundo ba lang nga ginagasto sa mga ghost projects. Pati gastuhon sa amo ning mga proyekto pati ang naga benepisyo sining mga kurakot ng mga opisyal. I-invest abi sa training sang mga Filipino athletes. Jadi sa tunga sa sining sunod-sunod nga pagkilala nga ginapauli sa mga Filipino athletes salin sa nagkalain-lain nga mga international competition, nagapabilin nga kulang kag gamay ang budget nga pinapain sa ila. Ilang rason no nga nagapati ang opisyal na chairman sa Senate Committee on Sports. Pati it's about time na dapat may Department of Sports ang gobyerno. Suno sa opisyal na pamatud-an naman no sa nakaligad ng mga tinuig pati kung bugos ang suporta sa gobyerno kag private sector, nagabaskog ang tsansa sa mga Pilipino nga magkamedalya. Kita nyo man ang Olimpiada, pila ka gold na ang napauli naton. Kag proud gid kita sa sining mga atleta. Hindi lang ang mga nakalabot sa Olympics no, tanan nga mga atleta nga Pilipino nga nagapasakop, nga nagadala sang pungsod Pilipinas.
proud gid kita ni sa ila tanan. Gin discuss man, gin emphasize man sa opisyal ang pila sa mga nalabot sa Philippines amo ni ang first gold medal sa Tokyo Olympics kag ang historic double gold sa Paris Olympics. Padayon nga ginaduso sang senador ang mas mataas nga pondo para sa mga Filipino athletes. Tuod gid niya bisan sa simple lang gani nga mga intramurals naton, integrated meet, regional meet, kun bastante ang pondo, ang funding, ang support sa sining mga athletes, nagapati kita. Ang resulta gid ya sang ilang hampang ya, makita mo gid nga ganado sila, inspired sila, kag ti ginahatag gid nila ang best nila. Bisan ang iban gani wala gani sang pundo, ginahatag gani nila ang best. Ano pa gid ayhan kung bastante ang suporta sa ila. Ti imbes nga ti gastuhon sa sining mga ghost projects gani, ti hindi man mapuslan sang mga Pilipino. 26 minutos magalikat sa takda alas 2 sa hapon na interview sa aton nga kaupdanan no, Hope Torrechante ning punong barangay sang Don Esteban Lapus, barangay Don Esteban Lapus sa Iloilo City, na tuhoy sa rehabilitasyon sang Mansaya Creek. So aton ipabati sa inyo no ining update sa rehabilitasyon sang Mansaya Creek. Aton pamatian si punong barangay Elfren Senay. Well, ang Mansaya bunduran niya, Greg, hindi lang yung Esteban. Kag amo inisa ang solusyon sa baha nga ginasaper alin dito sa Lapas, pakadto dito sa Lubok area. E bala no, ang coverage sa Mansaya bunduran ko. Alagasan, Don Esteban, Sinikway, Lapus Norte, Mansaya, Lubok. Amo ina ang makabilipisyo kag labi sa paglabaw sa tanan ang mga kabarangay dito sa Lapas area. E dira na dagagi ang tubig pakadto sa Lubok area. Anong status ang proyekto sinila? Ang matuod sinaya sang 2003 na dibulis na nadama kabalayan, pero may remaining wala matandog. Ang iba na relocate na sa San Isidro Aro. 75 siya ako na-affected nga identify nga maigo sa blood control man na, which is the rehabilitation sa Mansaya Bunduran. Ato na to na-relocate na, pero may nabilin ka sa amon. 2003 pa. Pagka 2023, nagkadto kami na to, 22, sa opisina ni Congressman Jamjam Barunda. Nag-meeting ukod sa mga taga-DPWH, kag sa mga kapitan, at dito may ginambal na may 150 million in ang budget. Pagkadasun sila, mga 2023, may nagkanto ni sa akon ng mga taga-DPWH ang Tagalog, na sila rin noong nagka-awardan. Tapos, survey. 2025 na, asok na amo din ang lupok ang flood control project na ako kaysang pinambali ng ghost project. Until now, mga tao ang bansakon kat di na itong project na ginakuan mo, ikaulat na kami. Kag dumadalaan dito na sulat din August 2023, ma-implement sila sa initial implementation sa mga project ng kag may kontrata ID number na. So, asa sa bumula. Kaya wala mang balita kung ano. Kaya kung yung tao, yung ulat lang. Labi na nila kapitan, kaya mo yung gamay lang ulan, babaha kami di. Kaya amo man na maya ka na kay ang actor na mayor, si Mayor Raisa, gaulikid din, ito ginamit yun sa ang mga problema, ang agong sa akong kabarangay. Sir, na-raise na din nato yung problema sa Iloilo City Government kag sa DPWH City Engineering Office. Ang matulog sila, karoon gani sa hapon, alaw na yung media, may quadcom committee hearing. May ika-third na hearing. So, sa second hearing naman, ang mga agency, assessor, DNR, pati ang
kontraktor da sa buwa. Kagang ibang mga agency upod sa media na raise na sige ang hearing na ambot karon ko ano ning buwan pa third hearing na. Sa initial hearing, sir, natandog ang mansaya. Yes, ma'am. Sabi na conduct gani kami niya sa ocular inspection kung hindi ko magsala August 21 ba lang. Ocular inspection. Alin ko sa Babaw. Tapos sa Lapos Norte. Dito sa Mansaya. Do ano ka balahaon ang inyo nga barangay diri sa Lapos, Kapitan? Kung sa bahaya ang apektado, hindi Alalasan, Dunisteban, Sinikway, portion sa San Lorenzo, which is sakop sa Lubog, kag Lapos Norte. Ito ang tubig, dili sa among tanan panaog. Way matulog sa barong. Kung may babakpay. Anong imo mensahe sa contractor or sa DPWH perhaps Kap, no, sa ining ongoing kuntani nga proyekto sa creek? Nga, kung nandayan nga pangabaitan tani kay Wyman mga tigayon ang project, istikan nila sa tao. Para lang di kami kapitan, explikan na naman yan na nag-meeting kami. Tapos, din-meeting ko apektado kung nga tao, nga 43. Nga gahulat na lang. Kundi kami ito, papaman sa madulong dito. Ang makakatang sinasag sa nagan, ang DP, kung kayo sino project na. Nga away matigayon. Kag siya no, matigayon. Mga palamang kutang. Batian si punong barangay Elfren Senayo sang barangay Don Esteban Lapos. Kamusta ang mga taga DP da? DP gidya yang ginatudlo ni Kap? Kagang kontraktor? Ang project dira, may project man? Kag sano dapat matapos? Ay ano klase ni nga? Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang kaluluoy gidyang mga kapitan mo. Kaya sila mismo nga dira yung ginayaw-yaw sa mga tao. Kapano na di yung project? O, ginabaha kami. O, di ba? Sinong ginayaw-yaw sa mga tao kung may problema? O, di ba, kapitan? Hindi maning taga DPWH? Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo nang budlay bala sa mga taga Department of Public Works and Highways na Kung ako kay Kap, pwede yan yung mga reklamo guro sa sumbong sa Pangulo. Or pwede man rekta kay Secretary Vince Dizon kung may sinasa mo kay damo ang apektado Damo ang apektado sa sining pagbaha. Amo na bla nagpatigayon sang project why gani ni hay niho. Mayo lang ning kabay pa matagaan ini sang solusyon. Radyo Pilipinas. Kung matagaan sang solusyon. Pero may quadcom hearing sila kuno subong hapon, for sure i-raise ini ni Kapitan Senayo sa quadcom kung anong pwede mahimo sini. Kaya suno sa iya, nag-coordinate siya sa city government, kag ang alkalde mismo yan bukas sa paghatag sang bulig. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Balaan mo kung isa ka ka-leader, hindi ka mag-expect ano ka lang bala? Pabayaan mo ning mga amuning katabo sa imong lugar. Dapat ka, may inugsabat kagid sa mga pumuluyo nga nagareklamo, balaan mo. Hindi man tanan, no? Pero may ara gid yung mga residente yung pamatsyag nila sa kapitan. Bala tanan nga problema, solusyonan sa kapitan. Radyo Pilipinas. Tutuod na yan. Radyo Pumatsyag nila sa kapitan nila, superhero bla. Pariyo sini, paano ni explicar ni kapitan? Kasi siya mismo. Huwag siya kabalo sang ginahimo sinisang mga nag-implement sang project dira. Pilipinas. Radyo Publiko. Isa pa lang ni kabarangay ang ginistoryahan ta. Huwag pa kita kapadulong sa ibang pagid ng mga barangay. Kadako sang budget, di ba? Anong ayos ini?
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 35 minutos magaligad sa takna ang alas 2 hapon. This time magkakuha kita sang report. Kaso sang dengue sa probinsya sa Morbidity Week 37 sining 2025. Nagnubo ko ang detalye sang report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, mayong hapon. Paul, mayong hapon, amat-amat nga naganubo na ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa Bagulang Taton. Paul, tapos nga interview kay Dr. Ronnie Labis, ang Health and Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, gimpahayag niya nga sa Morbidity Week 37 sa 2025, manubo no or nagnubo ang kaso sang dengue kung ipaanggid naton ini sa parehong nga period sang 2024. Halin sang January 1 to September 13, 2025, yara po sa 4,606 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo kag 16 ang napatay. Pero Paul, ang 4,606 naton nga cases nagnubo ini or mas manubo ini sang 51% ikumpara sa 9,458 nga kaso sang 2024 kag may 26 pa nga napatay. So pila diri sa ginatudlo nga rason ni Dr. Rodney sa pagnubo no sang kaso sang dengue sa probinsya amo ang sige-sige nga kampanya sang aton nga provincial health or sa aton nga provincial health office kag sang aton man nga provincial government sa pagpanguna ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga limpyo Iloilo kung sa diino ginahaylo gid ang mga pumuluyo naton nga magpanglimpyo especially kada Lunes kag isa man diri sa kung sa diin gina-attribute no ang pagnubo sang kaso sang dengue sa probinsya ining pag-unite sa mga pumuluyo kag syempre sang aton man nga mga local government unit sa paghiwad sang clean up drive ilabi na no sa mga lugar nga may ara sang clustering of dengue cases. Pero Paul, apisar no nga di nagnubo or amat-amat nga naganubo ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, isa diri sa ginahaylo gid no sang aton nga doktor ni Dr. Labis nga sundon sa gihapon ng aton nga 4S strategy kontra dengue, ang search and destroy breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, kag support fogging or spraying sa mga hotspot area. Ari ba na po pamatian naton ang pahayag ni Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. So, nag-intensify natin ang kampanya ko dahil hindi tayo sumasi sa atin na data na last April May. Ang projection natin, posibleng nga malambot natin ang dengue outbreak status na nasa sa 2019 kung sabihin nga ang hospital natin punuan o isang mga yung pasyente. Pero I think no, sa pag-build sa mga pumuloy man kapahugin sa programa sa provincial government sa bulit sa kampanya ni Governor Defensor man, naging effective ang pagbulong-ligay approach natin no, yung sa provincial government, sa assista sa ating mga provincial sanitation inspectors, hasta sa mga operasyon o implementation man sa ating mga municipal dengue program coordinators ko po ng ilang municipal environment natural resources officers kinakita natin ng dengue solid waste management concern man. Ang paghulang man sa mga barangay officials natin mismo o po ng ilang mga pumuluyo na every week nagkakandak sa clean-up activity, especially sa mga areas natin na may mga clusterings ng dengue cases. So ato po nabalian ang kabahin sa pahayag ni Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO. Hambal yan po kainapol no ang pagpanglimpyo dako gid ini nga bagay no or amo gid ini ang naka-contribute nga amat-amat nga naganubo ang kaso sang dengue kiti. This is a concern regarding sa sanitation naton kiti kung mga limpyo kita sa atong palibot sa atong nga ungsadan wala dira ang pangitlugan sang lamok or maguba naton no ang ginapangitlugan sang lamok kag idugang naton Paul no isa man sa ginpahayag kaina no sa interview naton kay Dr. Labis nga gin-lift na sang aton man nga Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quimion ang break or dengue outbreak naton sa province of Iloilo. So pamangkot naton po ano bala kinahanglan pa ini approval sang aton man nga sangguniang panalawigan according diri kay Doc Labis Paul ang state of calamity declaration due to dengue outbreak amo na siya ang pasar sang aton nga SP pero sa bahin sang dengue outbreak pwede makalift
ang aton nga provincial health officer nga si Dr. Quinol. So last week ini siya Paul officially nga ginlift no ang aton nga dengue outbreak nga kung sa liinog gina-declare ini last August 2024. So more than a year Paul ang aton nga pagpaidalom sa dengue outbreak. So kabay pa nga ti sa sini nga paglift mapadayon no ang pag-record natong sang nubo nga kaso if totally no hindi naton gid ma-eradicate ang dengue cases naton So, po. dira mo makita yan ng ineffective ang pagpaninlo, Yes. ang preventive measures na ginhimo sa mga komunidad diri sa aton sa probinsya sang Iloilo kang dapat i-sustain ini parang mabuhinan pagid, mapanubo pagid naton ang dengue cases sa probinsya sang Iloilo. Yes, correct. Ina Paul no kay ti sa mga previous naton nga interviews po mo mga bulan sang May gipahayag diri ni Dr. Labis nga ginapanan-aw ni Paul maglabot sa 20,000 ang Wow. cases naton subong nga 2025. Pero good thing nga ti subong amat-amat na naganubo ang projected na lang Paul ara sa 5,000 to 6,000 pero kabay pa nga ti hindi ini malabot no ang aton nga projected number of dengue cases sa province of Iloilo. Yan, madamo gid nga salamat. Balita halin sa Iloilo Provincial Health Office, Marian Grace Aranyata para sa Bagong Pilipinas. Madamo gid nga salamat, Marian Grace Araneta. Sige, ta ang preventive measures. Sure ta nga hindi kita maduktan sang dengue. Sa kadamo na sang dengue cases, nakahibalo na kita kung paano nato numbrahon. Hindi kita maduktan sang dengue. Simple lang maninlo kita. Taason ta nga aton nga immune system, improve ta. Kung may mga sintomas kimang kamo, coordinate dayon kung magpa-check up dayon sa inyo nga doktor kung dira sa Rural Health Unit. 42 minutos magaligan sa takna ang alas 2 sa hapon. Sa nasiling na naton kay ina no may dangerous kung destructions and dangerous drugs na ginpatigay ng Philippine Drug Enforcement Agency. Aton ipabati sa inyo nangin mensahe ni Director Ralph Romel Torres, ang Regional Director sa PDEA 6 sa sining ginpatigayon nga destruction of dangerous drugs dira sa Iloilo City Landfill, Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. General Isagani Arnieres, I would like to extend our heartfelt gratitude for the continued support and constant cooperation extended by the city government of Iloilo under the leadership of Mayor Raisa Triñas for allowing us to utilize their facility for today's destruction ceremony. I would like also to acknowledge the efforts of the men and women of PDEA Regional Office 6, especially to our Regional Office Laboratory Section, for facilitating this destruction of dangerous drugs. Today, September 18, 2025, we're gathered to witness the destruction through thermal decomposition of 19.2 kilos of shabu, 45 kilos of marijuana, 1.54 grams of ephedrine, and 2.3 kilos of psilocin, along with expired medicines. Altogether, these are valued at 136.9 pesos. This have been made possible through the combined endeavors and coordination with other government agencies here in Western Visayas. Our ceremony today is in conformity with Section 21 of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. PDEA expresses its appreciation to the judicial branch, particularly the swift action of the courts resulting to the prompt issuance of orders for the destruction of these dangerous drugs that are no longer deemed needed as evidence in court. Aside from complying with the strict provisions of the law, PDEA facilitates the destruction of dangerous drugs and chemicals to prevent recycling.
More than anything, we want to dispel any public notion that confiscated drugs are being retrieved for reselling in the barangays. With the continued support and cooperation of the courts, we assure the people of Western Visayas that we can look forward to more activities like this to witness the actual destruction of confiscated drugs and chemicals. With the help of other government agencies, the local government units, and the Philippine National Police, PDEA Regional Office 6 continues its aggressive campaign against illegal drugs in the region. Kami sa PDEA ay naniniwala na kaya nating magtagumpay sa ating kampanya laban sa illegal na droga kung tayong lahat ay magtutulungan at ang bawat isa sa atin ay gagampanan ang kanyang tungkulin o mandato. Let this be our humble contribution towards the achievement of a drug-resilient Western Visayas. Madamong gid nga salamat. Batian si PDEA 6 Director Ralph Romel Torres sa iyang mensahe. Nati nagpasalamat gid siya sa suporta sa city government kasi ang tarang stakeholders para matigayon ining activity ning destruction of dangerous drugs dira sa distrito sang Mandurriao. Kag ti gusto man ipakita sa PDEA nga transparent sila sa sining mga mga napamatbatan na nga mga ebidensya, may mga resolusyon na sa mga kaso, may judgment na, may desisyon na ang korte, no? After sina kinanglan gid nga ma-destroy na base man sa Republic Act 9165. Radyo Pilipinas. Radyo 47 minutos makaligat sa takna alas 2 sa hapon. Ginatamyaw na ton sang maayong hapon ang aton mga suki nga tagpalamati, mga amigo ta sang elementary sa Miagao Central Elementary School, Austin Montaño nakatutok sa Leyte, si Migo Patrick John Yerbes, Jose Carlos Moreno nga migo ta no sa Miagao, sagid ka mainit-init nga hapon sa inyo. Kung nagapulo pangapi kamo ti padayuna nyo. Sa kay Maria Clara, hello sa Don Esteban. Tutok man sa aton nga pagpangalagad. Sa mga gusto pa dira patamyaw no, pwede gid kamo ka leave sa message dira kay aton ina nga pagabasahon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kabiyanan ng Iloilo City Police Office, no? Nagapangabay lang sa sining mga mag-arali nga dapat himuon lang ini nga matawhay kag wala sang gamo. So ipabati naton sa inyo ang mensahe ni ICPO spokesperson, Police Major Sheila May Sangrines. As of yesterday, gidlit na ang no permit, no rally naton para sa palabuton na September 21 Trillion March. Kag ang apelasyon lang sa pamunuan sa ICPO sa tanan-tanan nga let's make it peaceful and orderly. Although lifted na ang aton no permit, no rally policy, as of this time, ang pamunuan sa ICPO nakabaton na sa tatlo ka mga grupo nga ginpa dayon sa gihapon ang pag-secure sa nagakaigo nga permit. And we also welcome that kay ma-deployan natin sa nagakaigo nga personnel kag para nga masiguro ang maintenance sa peace and order at the same time protection nila nga mga participants sa mga na-mentionar natin yung mga tatlo ka grupo na nag-process sa gihapon sa ilang nga permit. Batian si Major Sheila May Sangrines. So naka-standby man ang Civil Disturbance Management Unit sang ICPO sa sining trillion peso march. Kag ang tanan nga mga units kinapa-alerto man sa any eventuality. Kag pahilayo lang may mga gamo kay ti abisuhan gid sila nga mag-responde. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Damo gid ni ang magapabutsyag sang ilang sentimento magaupod sa rally
Kung ako sa inyo, respetuho nyo lang kung anong kulor sang isa katawo. Magsiling kita nga kulor, may ara nga kulor pula, may kulor pink, may yellow, may green. Respetuhan na lang ha. Mula na yan ito nga masiling sa inyo. Kati pala riwos mo lang ka mo gusto nga mag-away kontra korupsyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 50 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Inapasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louie Kaipang sa studio. Sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.